Catherine's POV. Bruha ka? Ibang level ka pala't hindi pala basta-basta. Namimilog na mata ni Aya. Oo nga, hindi ako makapaniwala, Catherine. Tama pala ang kutob ko tungkol sa'yo. Bigatin ka pala. Hindi naman makapaniwalang saad ni Faye. Biruin mo, asawa ka pala ng anak na may-ari ng paaralang ito. Nasaad naman ni Rachel. Ikaw na girl, ikaw na. Sa'yo na talaga ang corona. Kaya pala may pasekre-sekreto kapag nalalaman tungkol dyan sa apelyido mo. Sabi na nga ba eh. Tama ako, di ba guys? Tuwang-tuwang saad ni Brenda. Sandali, sila Jason ang may-ari ng paaralang ito? Gulat ko namang tanong. Hindi ko alam at hindi niya sinabi na sila ang may-ari nito. Hindi mo alam? Tanong naman ni Mariel. Magugulat ba ako kung alam ko? Sagot ko naman. Hindi lang namin alam kung bakit inilihim niya sa'yo. Baka naman may dahilan. Sabi naman ni Faye. Bruhang Trina na yun? Kaya pala mainit ang dugo sa'yo ex niya pala ang Prince Charming mo. Hindi makapaniwalang ani ni Rachel. Oo nga, buti nga sa kanya pero girl, bakit kaya dumating si Mayor? Curious, na tanong ni Brenda. Oo nga, baka pinatawag ng happy mo besh. Lagot si Trina ngayon. Kayang-kaya siyang sipain ni Mr. Santiago dito sa school. Sabi Mariel. Kung kaya ni Jason, mukhang may gusto pa siya sa Trina na yun eh. Baka nga kung ano pang ginagawa ng dalawa na yun doon eh. Sagot ko naman, nakadama ako ng inis kay Jason. Bakit kaya siya nandito? Uy, nagsiselos. Tukso namang ito sa akin. Teka, bakit nga ba? Anong pakialam ko sa kanila? Bakit ba ako nasasaktan sa naiisip kong pwedeng gawin ng dalawa? Hindi Tanggi ko. Kahit na nga parang nasasaktan ako sa naiisip ko. Kunwari ka pa syempre. Magsiselos ka dahil asawa mo yun, gaga. Natatawa namang saad ni Rachel. Oo nga pala hindi nila alam ang sitwasyon namin ni Jason. Hindi nila alam kung anong klaseng relasyon meron kami. Sasakyan ko na lamang sila at hahayaan sa iniisip nila. Mahirap kasi magpaliwanag. Guys, ayan na sila Mayor at Trina. Para nag-aaway sila. Tara, tago tayo. Pakinggan natin ang pinag-uusapan nila. Ani ni Aya. Nagtago kami sa isang malaki at mataas na basurahan para pakinggan ang usapan ng mag-ama. Dad, ayoko. Ayokong pumunta sa Amerika. Ayoko, dito na lang ako. Pakiusapan mo sa Jason. O yung daddy niya please. Pakiusap ni Trina habang umiiyak. Hindi maaari Trina, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng ama ni Jason. Mas ligtas ka kung sa Amerika muna mag-aaral. Nandun naman ang mga tita mo. May kasabay ka naman mag-aral dahil doon nag-aaral mga pinsan mo. Paliwanag naman ni Mayor. Nagtaka ako sa sinabi ni Mayor. Ano kayang ibig niyang sabihin? Na mas ligtas si Trina sa Amerika. Naguguluhan ako. Pero ayoko doon dad, please. Tanggi naman ni Trina. Nakadama ako ng awa sa kanya pero sa kabilang banda, natuwa ako. Teka, bakit naman ako matutuwa? Wala na tayong magagawa anak at kasalanan mo ang lahat. Hindi ka na kasi nagbago. Kahit anong pangaral namin ng mami mo sa'yo, hindi ka man lang nakikinig. Lumaki kang sutil at hindi namin alam kung saan kami nagkulang. Saad naman ng Mayor. Dama ko ang galit nito ngunit naroon pa rin ang awa at pagmamahal para sa anak. Sorry dad, magbabago na po talaga ako promise. Basta huwag niyo lang po ko'y padala sa Amerika. Pagmamakaawa ni Trina habang hilam sa luha ang mga mata. Hindi maaari at wala na tayong magagawa pa. Tayo na at mag-impake ka na at bukas na bukas lilipad ka papuntang Amerika. At wala ka na magagawa doon dahil nakapagdesisyon na ako. Baka sakaling magbago ka ng ugali doon. Maotoridad na saad ni Mayor at wala nang nagawa pa si Trina kundi sumunod sa ama. Nang makaalis sa mag-ama, saka kami lumabas sa aming pinagtataguan. Kawawa naman si Trina. Malungkot na saad ni Mariel. Anong kawawa? Deserve niya yun dahil maldita siya. Kung hindi niya pinakailaman si Catherine, di sana hindi yun mangyayari sa kanya. Mabuti nga sa kanya. Matari namang saad ni Aya. Oo nga, karma niya yun dahil bully siya at mayabang at higit sa lahat mata pobre. Akala niya sa sarili niya, siya ng pinakamataas kaso. Nagkamali siya ng kinalaban. Prinsesa pa ng mga Santiago ang napili niyang kalabanin. Buti nga sa kanya. Nakatawa pang saad ni Brenda. Sa bagay, mabuti na rin ang nangyari sa kanya. Baka sakali magbabago siya ng kasamaan ng ugali niya. Nakahanap siya ng katapat. Deserve, saad naman ni Rachel habang nakapamaywang.
Hay naku, halina nga kayo mga marites. Balik na tayo sa kantin. Saway ko naman sa mga ito. Ay oo nga pala, ayan ang Prince Charming mo, Catherine, ang gwapo. Oh my God! Kinikilig na saad ni Faye. Saktong kasalubong namin si Jason galing sa principal's office. Catherine, are you okay? Pwede ka na munang umuwi. Ani ni Jason na mukhang nag-aalala pa rin sa akin. Sa totoo lang natouch ako at kinilig sa pagtatanggol niya sa akin kanina. Nagmukha na naman siyang prinsipe. Kanina na handang ipagtanggol ang kanyang prinsesa. Ngunit bigla ko naalala yung narinig ko kanina tungkol sa kanila ni Trina kaya naman biglang nag-ibang mood ko. Hindi ko siya pinansin at inirapan ko pa. Catherine, alis muna kami ha. Iwanan na namin kayo dahil mukhang may mahalaga kayong pag-uusapan. Biglang saad ng Brenda. Sandali sis, magpapakilala lang ako sa habi ng kaibigan natin. Hello, I'm Aya. Kinikilig na pakilala ni Aya at may pahawi pa ng buhok sa may tenga habang papikit-pikit ng mata. Hello, I'm Faye. Nice to meet you, Jason. Pakilala naman ito na halos ayaw ng bitawan ng kamay ni Jason kaya naman hinila na ito ni Rachel. Hi, ako naman si Rachel. Kinikilig din pakilala nito na hindi malaman kung paano ngingiti. Hoy, ako naman. Awat naman ni Mariel. Hello, Jason. I'm Mariel. Nice to meet you. Tila naiihi naman pakilala ni Mariel. Hello sa inyo. It's my pleasure to meet you. I'm also happy na may mga bagong kaibigan na si Catherine. Sagot naman ni Jason sa mga kalandian ng mga kaibigan ko. Kaya naman hindi na mapakali ang mga hitad kong kaibigan. Lalo na makita nila ang pamatay ng ngiti ni Jason. Ay, ang gwapo mo talaga, Jason. Dati, sa billboard lang kita nakikita tapos ngayon, oh my God, nandyan ka sa harap namin at nakakausap. Hihimatayin yata ako guys. Malanding saad ni Aya. Hindi na ako nakapagpigil at tiningnan ko na sila na masama. Sabi na nga, aalis na kami. Bye Besh. Bye Jason, nice to meet you again. Ay, ang gwapo. Ani ni Aya habang kilig na kilig pa rin kay Jason. Tara na guys. Sabay Aya nito kina Rachel. Na makalis sa 5, binalingan naman ako ni Jason. Tumungo ako, tinalikuran siya. Hey, are you mad at me? Saad nito na pilit akong pinapaharap sa kanya. May karapatan nga ba akong magalit, Jason? Saad ko habang pigil ang iyak. You can tell me what's wrong. Tanong nito habang nakatitig sa mga mata ko. Ayan na naman ang titig na nakakatunaw sa aking puso. Kapag kasi nakikita ko na ang titig na yun ay biglang nawawala ng galit ko. Para ng ice cream na nabilad sa araw ang puso ko. Tunaw na tunaw. Kaya naman tumungo na ako dahil hindi ko na kaya pang paglabanan ng mga titig ni Jason. Humugot ako ng hininga upang mailabas ko ang nasa loob ko. Bakit hindi mo sinabi na kayo ang may-ari ng school na to? Bakit kailangan mong ilihim? Tanong ko na hindi pa rin tumitingin kay Jason. Dahil alam ko na kapag nalaman mo tatanggi ka na dito ka mag-aaral. Alam ko kasi ang pride mo eh. Anito? Jason, wala naman sa akin kung sa inyong school na to. Wala namang masama, diba? Saka nakakaraos at nakakapsa ako dahil nag-aaral ako. Hindi dahil sa impluwensya nyo. Kung iyon ang iniisip mo. Sana sinabi mo na lang para hindi naman ako engot kagaya kanina. Sinabihan ako ng mga friends ko na asawa daw pala ako na may-ari ng school. Nagulat ako dahil hindi ko alam yun. Sad ko. Sorry, hindi ko alam na okay lang pala sa'yo. Ikaw lang naman ang iniisip ko kasi alam ko na sanay kang lumalaban ng patas. Halimbawa kasi, kung ano mang achievements na makukuha mo dito, ayoko na pag-isipan ka ng mga estudyante na dahil asawa kita, kaya mo nakuha ang achievements na yun. Kaya inilihim ko din ito na asawa kita para walang issue. Paliwanag naman ni Jason. Sa bagay, tama siya. Maaaring ang ako ang gawa ng issue ng mga estudyante dito kapag nagkataon. Kaya napangiti na ako kay Jason dahil naliwanagan na ako kung bakit niya nagawa yun. Salamat ha. Ako lang din palang inaalala mo, sorry. Nakangiti ko ng saad. Ngumiti rin si Jason at napahinga na malalim dahil sa sinabi ko. Mabuti naman at naunawaan mo. Saad naman ito saka ako niyakap. Ngunit bigla ko namang naalala si Trina. Teka, bakit hindi ko alam na ex mo si Trina at fiancé mo pa? Saad ko at nakadama ulit ako ng inis. Napangiti si Jason na akala mo ay nanlolo ko. Nagsiselos ka ba? Anito habang nakangiti. Bigla naman akong tumalikod para itago ang pagbablush ng mukha ko. Bakit nga ba ako magagalit?
Ano bang pakalam ko dun? Hey, aminin mo na kasi na nagseselos ka. Panunokso ulit nito. Anong karapatan ko magselos? Hindi ako nagseselos, no? Bakit ako magseselos? Pakialam ko ba sa inyo? Sad ko habang pikon na pikon. Rinig ko ang mahinang pagtawa ni Jason. Matagal na yun sa amin ni Trina. Saka hindi ko naman talaga siya minahal dahil pinagkasundo lang naman kami nila daddy. Pero nagloko si Trina kaya nagkaroon ako ng dahilan upang tumanggi sa napagkasundo ang kasal. Nakalaya ako dahil sa pagtataksil ni Trina. Pero ikaw ang asawa ko ngayon. Sad nito na tila nangaakit ang tinig. Parang natuwa at kinilig naman ako sa aking narinig. Para bang nakahinga na maluwag ang puso ko nang marinig ko na hindi minahal ni Jason si Trina. Noong mga oras na yun, gustong gusto ko siyang yakapin na mahigpit at halikan sa mga labi kaso. Natalo lamang ako ng hiya dahil alam ko na hindi niya rin ako mahal at napilitan lamang siyang pakasalan ako. Kaya nakadama ako ng sobrang lungkot at sakit sa puso ko. Pero teka, bakit nga ba ako nasasaktan? Mabilis na lumipas sa mga araw at naging okay rin ang lahat. Maayos ko napatakbo ang aming mga negosyo sa tulong ni Catherine. Sa totoo lang, magaling si Catherine humawak ng negosyo. Iba pala kapag marunong ka makipagsalumuha sa mga tauhan. Yung itinuturing mo silang kaibigan. Napakagaan ng lahat at parang walang anumang problema ang hindi makakaya. Dahil mismong ang mga tauhan namin ay susumikap na ayusin ang anumang problema. Kay Catherine ko natutunan na hindi porket boss ka, lalagyan mo ng harang sa pagitan ng mga tauhan mo. Sa kanya ko rin natutunan na pwede palang ibaba ang level ko upang makapantay ko ang aming mga tauhan. Nang sa ganoon, madali nila ako maaabot at ganoon din ako sa kanila. Boss, okay na po ang transaksyon ng ating mga alak. Mas marami na din ang mga negosyante ng alak na gustong kumuha sa atin ng supply. Balita ng isang manggagawa ng asyenda. Ganun ba? Kung ganoon, magkakaroon tayo ng isang pagdiriwang. Tawagin mo ang lahat ng mga manggagawa at may announcement ako. Masaya kong sabi dito. Masusunod, bossing. Tiyak na matutuwa silang lahat sa ibabalita mo. Masaya namang saan nito. Saka tumatakbong pinuntahan ang kanyang mga kasamahan. Anong binabalak mo, Jason? Nagtakang tanong ni Catherine. Basta hintayin mo na lamang ang announcement ko mamaya. Saka wait. Parang napapansin ko na meron kang hindi sinusunod sa ating usapan. Saad ko na maalala ko ang isa sa kasunduan namin. Kumunot naman na noon ni Catherine. Dahil nagtakasiyat mo kang hindi niya alam kung ano ang sinasabi ko. Ang alin naman, Jason? Tanong nito. Iyan, yung pagtawag mo sa pangalan ko. Diba? Ikaw mismo nagsabi niya na dapat ang tawagan natin ay asawa ko. Bakit ni minsan yata hindi ko narinig yun sa'yo? Kunwaring nagtatampo. Nasaad ko. Yun ba? Ikaw nga rin eh. Hindi ko rin naririnig sa'yo yan. Sad naman ito na mas tampo pa yata kaysa sa akin. Napaisip ako. Oo nga pala ako man hindi ko rin yun nagagawa. Sa bagay. Oo nga pala, so mula ngayon. Asawa ko? Yan ang palagi mong maririnig sa akin. Malambing kong saad at kinindatan pa siya at binigyan ng pinakamaganda kong ngiti. Ewan ko sa'yo. Tila nagtatampo pa rin saad nito. Ngunit hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. May consequence tayo. Na sa tuwing pangalan ang masasambit natin sa halip na asawa ko. Saad ko. Medyo umandar ngayon ang kapilyuhan ko. At ano na namang consequences sa bear? Palaban namang saad nito. Kiss. Isang case kapag nagkakamali tayo ng tawagan. Saad ko sa kapilyong umiti. Sige, deal. Akala mo may isahan mo ko dyan ha? Tingnan natin. Matapang na saad nito. Tingnan natin. Saad ko naman at saka akong umiti. Maya-maya naman ay dumating na lahat ng tauhan. Puno ang aming bakuran sa dami ng mga ito. Mahigit 200 ng mga ito, hindi pa kasama ang mga katulong sa mansyon na medyo marami din. Boss, nandito na po ang lahat. Saan ni Narding? Iyong inutusan kong tauhan kanina. Sige bueno, dahil nandito na kayong lahat katulad ng sinabi ko kay Narding, may announcement ako na tiyak na magugustuhan nyo. Intro ko. Ano yan? Sabihin na yan, sir. Excited naman sa mga ito. Tinaas ko ang aking kamay para patigilin sila dahil nagkakaingin na ang lahat dahil sa kasayahan. Pati si Catherine na excited din kung ano nga bang sasabihin ko. Dahil masaya ako sa nangyayari dito sa asyenda, lalong umuunlad ang ating asyenda dahil masisipag kayong lahat. Bukas magkakaroon tayo ng malapyesta dito sa asyenda. Maghanda kayo.
Magpapakatay ako ng 10 baka at 10 baboy para sa ating pagkain. Magsasaywan tayo, magdidiwang tayo. Masaya kong saad. Wow, masaya yun! Salamat, bossing! Saad ng ilang mga manggagawa habang ang lahat ay nagsisigawan sa saya. Wow, salamat asawa ko. Masayang masaya mga manggagawa dahil sa announcement mo. Pati ako masaya para sa kanila. Salamat. Masayang ani ni Catherine. Humarap ako sa kanya at saka hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang lahat ng yan ay dahil sa iyo. Dahil napakagaling mong amo. Dahil sa iyo naging masipag ang lahat ng tauhan natin. Hindi lang dito sa Hacienda kundi sa lahat ng negosyo natin dito sa Ilocos. Lahat ng yun ay dahil sa galing mo. Kaya maraming salamat din dahil iminulat mo ang aking mga mata. Tinuruan mo ko kung paano magpasunod sa tao. Maraming salamat asawa ko. Nakangiti kong saad habang nakatitig sa kanya mga mata. Naku, wala naman akong ginawa. Basta ang alam ko, inalam ko lang ang damdamin ng mga tauhan natin. Kumbaga sinusubukan kong isuot ang sapatos na pagmamayari nila para malaman ko kung ano ba ang nasa loob nila. Kung ano ang tunay na pinagdadaanan nila sa buhay. Kasi kung hindi natin naalamin ang kalagayan nila, mawawalan tayo ng pakialam sa kanila. At sarili lang natin ang palagi nating iisipin. Magiging selfish tayo, ganun. At pwede pang maging gahaman. Saad nito na lalong nagpahanga sa akin. Dahil dyan meron kang isang big hug. Masaya kong saad saka ko siya niyakap ng napakahigpit. Tama na yan. Nandyan pa mga tauhan oo. Awat naman ito sa akin. Oo nga pala nakalimutan ko mga tao. Nasa asawa ko. Everyone, pinauubaya ko na sa inyo ang lahat ng kailangang gawin na paghahanda para bukas. Bahala na kayo kung anong gagawin ninyo. Kung kailangan nyo ng budget, magsabi lang kayo sa asawa ko. Sad ko sa mga tauhan. Masusunod po Mr. Santiago. Kami na ang bahala at makakaasa po kayo na magiging masaya ang ating pagdiriwang bukas. Sagot ng isa sa mga ito. Kung ganoon, sige na. Pwede nyo nang simulan ang paghahanda. Sad ko sa mga ito. Masayang umalis sa mga ito at makikita ang excitement sa kanilang mga mata. Nakakabay naman ako kay Catherine habang papasok ng bahay. Umupo kami sa sofa upang magpahinga at magkwentuhan na makaisip ako ng kapilyuhan. Masayang masaya ako sa mga nangyayari ngayon, Catherine. Oops! Sorry. Nagkamali ako. Sad ko na kunwari na bigla sa pagkakamali ko. Napakunot naman ang noo ni Catherine dahil sa sinabi ko. Sorry and I'm willing to do the consequences. Nakangiti kong saad. Hindi naman makapagsalita si Catherine dahil parang hindi rumehistro sa isip niya mangyayari. Dahan-dahan kong nilapit ang aking mukha kay Catherine. Hahalikan ko sana siya sa pisngi ngunit sa labi niya dumapo ang aking mga labi. Alam ko na bigla siya ngunit nang hagurin ko ng labi ang mga labi niya ay hindi na siya nakalaban pa. Masuyok siyang hinalikan at ninamnam ang tamis ng kanyang mga labi hanggang sa naging maalab ang aming halikan dahil gumanti na rin si Catherine. Naging mapusok at mapaghanap ang aming mga labi na para bang ayaw na namin bitawan ang isa't isa. Inabot din ng ilang segundo maalab naming halikan at kapwa kami humihingal ng bumitaw. Akala ko okay lang ngunit bigla na lamang lumagapak ang aking mukha dahil sa sampal ni Catherine na hindi ko inaasahan. Pilyo ka talaga! Manyak! Kahit kailan talaga Jason. Galit na saad nito. Ngunit natawa ko nang marinig ko ang aking pangalan. Maging siya tila na bigla rin sa kanya sinabi at natigilan. Jason pala ha? Halika dito. Tumatawa kong saad at akma ko siyang hahawakan. Ngunit nakatayo siya at nakatakbo papunta sa taas. Hinabol ko siya hanggang sa kwarto. At doon ko siya naabutan. Tigilan mo ko. Nakakasobra ka na. Natatuwang ani ni Jason. Ang usapan ay usapan at nagpirmahan tayo asawa ko. At dahil may pirma at take note, may witness. Kaya iyon ang legal. Kaya gawin mo ang parusa mo sa pagkakamali mo, Catherine. Oops! Sorry, nagkamali ulit ako. Sad ko saka ako tumawa at dahan-dahan na lumapit kay Catherine na nasa kabilang side ng kama. Tawa naman ito ng tawa at mukhang nag-iisip kung paano ako matatakasan. Tatakbo pa sana siya palabas ngunit huli na ang lahat dahil nayakap ko ito sa baywang at agad na hinuli ang kanyang mga labi na nagpupumiglas. Sa una lumalaban pa siya hanggang sa nadarang na rin sa init ng aking halik. Muli, pinagsaluhan namin ng isang maalab na halik. Hindi ko alam kung bakit naaadik ako sa halik ni Catherine. Parang naging happy pill ko na yata ang kanyang mga labi. Catherine's POV.
Masyado ako nadala sa matamis na halik ni Jason, ni hindi na ako makatanggi sa tuwing hinahalikan niya ako. Para bang nagugustuhan ko na din at hinahanap ng mga labi ko. Hay, gabi na pero gising na gising pa din ang diwa ko. Hindi ko kasi makalimutan ang halikan namin kanina. Kumokontra ako pero gustong gusto ko naman. Ano ba to, Lord? Bakit ganito nararamdaman ko? Bakit parang nasasanay na ako sa mga sweetness ni Jason? Ay, ano ba nangyayari sa akin? Lord, parang awa mo na. Huwag mo pong hayaan na tuluyan ako mahulog kay Jason, please. Dasal ko. Pinilit ko matulog dahil sumasakit na talaga ang ulo ko. Mabuti na lamang dahil sa wakas, nakatulog din ako. Kinabukasan nagising ako dahil naramdaman kong may humahalik sa pisngi ko. Good morning asawa ko. Breakfast in bed. Nakangiting bungad nito sa akin. Parang baliktad na yata ang nangyayari ah. Dapat akong gumagawa nito sa kanya dahil kondisyon niya yun. Kain na. Masarap yan at ako ang nag-prepare for you. Ani ni Jason na parang ang bait-bait. Magtututbrush lang ako sandali. Sad ko naman saka bumaba sa kama. Okay, make it faster babe, asawa ko. Nakangiting sad nito. Napapakunot ang noo ko dahil sa inaakto ngayon ni Jason. Nakakapanibago. Mabilis ako nag-toothbrush at binalikan si Jason. Inayos nito ang pagkain sa center table. Kaya naman nilapitan ko na ito. Hinawakan ko ito sa leeg na pinagtaka nito. Why? Sambit nito. Tinitingnan ko lang kung may lagnat ka. Sad ko. Bakit naman ako lalagnatin? Pagtataka namang sad nito. Para kasing may iba sa'yo eh. Ikaw ba talaga yan, asawa ko? Natatawa kong saad. Oo naman, gusto lang kitang pagsilbihan ngayon, asawa ko. Anito habang nagpapakyut. At bakit mo naman ako pagsisilbihan, senyorito? Matari kong saad. Wala lang. Way of being thankful. Anito? Sus? Sige na nga pagbibigyan kita. Kain na tayo. Saad ko naman para wala siyang masabi. Baka isipin niya nag-iinarte pa ako, diba? Masaya kami kumain na maalala ko na may ipapakiusap ako sa kanya. Asawa ko. Simula ko. Yes, ano yun? Tanong nito habang umungaya. Pwede ko bang imbitahan mamaya ang mga kaibigan ko? Pwede ko ba silang papuntahin dito, please? Pakiusap ko. Sure, why not? Para naman mag-enjoy ka rin mamaya. Saad naman ito na ikinatuwa ko. Talaga? Salamat asawa ko. Ite-text ko na lang sila. Masaya kong saad. Okay, pagkatapos natin kumain bibisitahin natin ang mga manggagawa kung ano nang ginagawa nila. Ani ni Jason. Tumango na lamang ako dahil puno ang bibig ko ng pagkain kaya hindi ako makapagsalita. Pinuntahan nga namin ang aming mga tauhan upang tingnan kung ano nang ginagawa ng mga ito. Naabutan namin ang mga ito na busy sa pagluluto ng karneng baka at karneng baboy. May nagleletsyon naman ng baboy at baka sa kabilang panig. Ang mga kadalagahan naman ay busy sa pagde-decorate ng stage na gagamitin mamaya. May mga magpe-perform daw kasi ng mga talented na mga anak ng mga tauhan namin. In fairness, maganda mga ginagawa nila at going smooth lahat. Sigurado magiging maganda at masaya ang pagdiriwang mamaya. Ayos na pala ang lahat at sigurado ako na magiging masaya tayong lahat mamaya, asawa ko. Ani ni Jason. Oo nga, masayang masaya sila habang gumagawa. Makikita mo gustong gusto nila ang kanilang ginagawa. Sagot ko naman. Lumipas sa maghapon at malapit na magsimula ang pagdiriwang sa asyenda. Narito na rin lahat ng mga manggagawa. At parating na rin ang aking mga kaibigan. Pati ang pamilya ko at parents si Jason darating din upang makisiya sa amin. Naghahanda na din ako at naglalagay lamang ng kaunting makeup para naman hindi ako magmukhang maputla. Asawa ko. Tawag ni Jason sa labas ng kwarto ko. Bakit? Pasok ka na. Sagot ko naman. Look, I have a surprise for you. Anito? May dala itong malaking kahon. Namangha ako nang buksan ito dahil isang napakagandang simple gown ang laman noon. Wow! Napakaganda naman ito, asawa ko. Humahangang saad ko. Para sa iyo yan, asawa ko. Deserve mo yan. Nakangiti namang saad nito. Pero parang nakakahiya naman kung itong isusuot ko. Dahil para sa mga simpleng manggagawa ng asyenda, ang pagdiriwang na ito. Hindi ito bagay sa pagdiriwang na magaganap. Malungkot kong saad. Naalala ko kasi ang mga manggagawa. Baka mga simpleng damit ang suot nila tapos ako parang prinsesa. Don't worry, dahil binigyan ko ang lahat ng mga tauhan natin ng budget para makabili sila ng magandang damit. Sambit nito. Talaga? Ginawa mo yun? Ang dami ng tauhan natin ah.
Gulat kong tanong. Sa haba ng panahon na paninilbihan nila sa pamilya namin, maliit na gastos lamang yan. Kung tutuusin, hindi kawalan ng sayaman namin. Ito na ang simula upang ipadama sa kanila mahalaga din sila. Ani ni Jason na nagpahanga sa akin. Salamat. Sige, yan ang isusuot ko. Nakangiti kong sagot. Lumabas din agad si Jason nang tanggapin ko ang gown na ibinigay niya. Sino ang magsasabi na ganito kabuti ang puso ng isang Santiago? Napakalayo niya sa mga kwento na naririnig ko noon. Ngayon ko napatunayan na makikilala mo ang tunay na ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya. Kaya ngayon masasabi ko na isang mabuting tao si Jason at ang galit na nararamdaman ko sa kanya noon, nabura lahat dahil sa mga nakikita ko sa kanya ngayon at kung paano niya ako alagaan kahit na nga hindi niya naman talaga ako mahal. At kung dumating man ang oras na magkahiwalay na kami, sigurado ako na hindi ko siya makakalimutan habang buhay. Catherine anak, handa ka na ba? Naghihintay na si Jason sa baba. Magsisimula na daw dahil nandun na ang lahat ng mga kaibigan mo. Pati ang mga magulang mo at ni Jason ay nandun na rin. Ani ni Yaya. Sige po Yaya, bababa na po ako. Sagot ko. Tumingin lang muna ako sa salamin ng isa pa at saka bumuntong hininga bago lumabas ng silid. Pababa ko ng hagdan na makita ko si Jason. Nasa ibaba ito tila ba hinihintay ang aking pagbaba. Nakatingala ito, tinititigan ako habang lumalakad pababa. Para bang napapatulala ito habang tumitingin sa akin. Nagulat pa ito na magsalita ako sa harap niya. Parang hindi niya namalayan na nasa harap niya na pala ako. Hoy, okay ka lang? Tara na. Naghihintay na sila. Natatawa kong saad. Pati si Yayay natawa na rin sa itsura ni Jason. Para kasi siyang naengkanto. Nasa pagkakatulala. Okay, let's go. Natataranta namang saad nito na tila bumalik sa kanyang katinuan. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakatulala ka. Natatawa kong tanong. Ang ganda mo kasi. Bagay na bagay sa iyo ang damit. Nito na kinapula ng aking pisngi. Hindi naman, ano ka ba? Pabebe kong saad. Kinikilig kasi ako sa kanya. Napakagwapo niya kasi sa suot niyang tuxedo. Para siyang isang magiting na prinsipe. Nakahawak ako sa bisig niya habang lumalakad papunta sa venue. Nakatingin naman sa amin ang lahat ng tao. Lahat sila ay may paghanga sa mga mata kaya naman nakadama ako ng hiya. Nang tingnan ko mga tauhan namin ay humahanga din ako dahil lahat ng mga babae nakasuot din ng gown at naka-coat and tie naman ang mga kalalakihan. Para tuloy nakapunta ako sa okasyon ng isang kaharian kung saan lahat ay mga nakasuot ng mga magagandang gown. Ang gandang tingnan, napaka-formal ng lahat. May mga binayaran palang waiter at waitress na siya nagsilbi sa lahat. Napakasaya ko sa mga oras na yun. Punta muna ako doon kay Lorenzo asawa ko. May sasabihin lang ako. Babalik ako agad. Paalam ni Jason. Sige, sagot ko naman. Nung umalis si Jason ay lumapit naman sa akin ng mga kaibigan ko. Friend, ang ganda mo talaga Beshi. Ani ni Mariel sa akin. Salamat, kayo din ang gaganda nyo. Hindi halata mga loka-loka kayo no? Sad ko saka ako tumawa. Grabe ka ha, ikaw din ang ganda mo. Hindi rin halata na isa kang Amazona. Tumatawang saad naman ni Rachel. Sira ulo ka talaga? Tumatawa ding sagot ko. Nakasuot din sila ng mga magaganda at simpleng gown ngunit labas talaga ang natatangin nilang ganda. Sa bagay, talaga namang magaganda sila kahit walang ayos. Mga sira ulo nga lang. Besh, sinama ko nga pala si Eric. Ani ni Aya. Lumabas naman si Eric mula sa likuran ni Aya. Hi, for you. Ani ni Eric at ibinigay sa akin ang isang rose na kulay pula. Nagdalawang isip ako kung kukunin ko pero nakangiti ko pa rin yung tinanggap para hindi siya mabastos. Tumingin ako sa paligid at nadaanan ng mata ko si Jason na nakatingin sa akin at parang galit habang kinakausap si Eric. Thank you. Sad ko kay Eric. You're so beautiful tonight, Catherine. Humahangang saad nito. Ngumiti na lamang ako dahil hindi na ako komportable. Magsasalita pa sana ako para magpasalamat sa papuri ni Eric ngunit may kung sino ang biglang humila sa akin. Nang tingnan ko kung sino humila sa akin ay ang galit na mata ni Jason ang nakita ko. Inagaw din ito ang bulaklak at ibinigay sa isang dalaga na anak ng tauhan namin. Bea, pinabibigay ng binata na nasa gilid. Pagsisinungaling nito. Talaga sir, thank you po. Sad naman ng walang muwang na bata na hindi alam kung ngingitian si Eric o tutungo. Pagkatapos, hinila ako ni Jason sa hindi masyadong matao. Ano ba? Ano bang problema mo?
Tanong ko, tinatanong mo kung anong problema ko? Iyon, yung lalaking yun na makapal ang mukha at nagbigay pa talaga ng bulaklak sa'yo. At tuwang-tuwa ka naman. Galit na saan nito. Tumingin ako sa pwesto nila Aya at kitang-kita ko nang may humilang mga kalalakihan kay Eric. Bigla akong natakot para kay Eric. Ano nangyayari? Nag-aalala kong tanong. Huwag kang mag-alala dahil mabait pa naman ako. Ipapakiusap ko lang siya sa mga tauhan ko. Para malaman nila na hindi ka na pwedeng ligawan. At patuturuan ko lang naman siya ng kaunting leksyon. Para hindi na lumapit pa sa iyo. Galit pa rin saan nito. Pero wala naman siyang ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lang siya sa akin. Nagsiselos ka ba? Sagot ko naman. Selos? Ako? Nagsiselos? Baka nakakalimutan mo asawa ko na nasa kasunduan natin na hindi ka pwede makipagkaibigan sa mga lalaki. At nangako ka. At kung gusto mo talaga malaman kung nagsiselos ako, oo. Oo, nagsiselos ako dahil mahal kita. Mahal na kita. Kaya ayoko na makakakita ng ibang lalaki na pumoporma sa'yo. Dahil nasasaktan ako. Anito't biglang lumuha. Hindi ako nakaimik at naawa ako sa kanya. Nabigla din ako sa mga sinabi ni Jason. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niyang mahal niya ako. Lalo nang hindi ako makapaniwala. Naiiyak siya dahil sa akin. Nananaginip ba ako? Totoo bang nangyayari ang lahat ng ito? Ako? Mahal ng isang Santiago? Ako na isang hampas lupa? Iiyak ka ng isang Santiago? Lord, totoo ba ang lahat ng ito?